Hello guys, manang Bet Backyard po. Nampuro ko na sa Macario Norte, Natividad, Pangasinan. Bali, may nagtatanong po sa atin sa ating YouTube channel na si Sir ay isa po ngayong OFW ng Taiwan for 8 years. Bali, patapos na rin po yung kanyang pangatlong kontrata. Magna 9 years na po siya. At tinatanong ni Sir kung kaya daw po bang tumbasan yung kanyang sahod bilang isang factory worker pag umuwi at magiging Muscovy duck farmer. Base po sa experience ko, sir, kaya siya pero hindi agad-agad. Kasi po, kung halimbawa kayo po ay magsisimula pa lang sa mga ganitong duck farming, hindi po siya agad-agad. Yung expectation mo na gaya ng magiging sahod mo ngayong andyan ka sa Taiwan. Kasi ho, aaralin mo muna yung pag-market mo, aaralin mo din kung paano magparami, mag-alaga ng mga Muscovy duck at syempre kung ano ba yung target market mo. Hindi po ako expert sa mga Muscovy duck pero based on my experience, kaya siya basta madiskarte ka lang. Sa experience ko kasi, isa kasi sa nagpapadagdag po ng expenses is yung patoka. Kung gusto mong mabawasan yung mga expenses mo sa patoka, kailangan magaling ka rin maghanap ng mga alternatives na pakain. Una po yon sa feeds kasi doon po talaga nahahati yung profit ko natin. Alawa, kung kaya mo ba bilang isang farmer, kaya mo bang magtiis, magtiyaga. Pangatlo, makapal din dapat ang mukha mo. Wag na wag kang mahihiyang magbenta ng inyong mga alaga. At hindi ko sinasuggest na bumili ka agad ng napakaraming breeders. Diyan po nagkakaroon ng pagkakamali po ng iba nating mga OFWs, yung magpaparami agad ng breeders tapos hindi nila alam kung saan i-market yung mga alaga po nila. So, kailangan step by step po yan. Mag-start lang po kayo ng kung ano yung kaya nyo. Yung kaya nyong ma-dispose. Kung halimbawa po, makakapag-produce na po kayo. Saka na lang kayo magdagdag ng mga breeders kung nauubusan na po kayo ng produce. Yung talagang lagi pong sold out. Huwag agad-agad magpapadami kung hindi mo alam kung saan mo i-market yung mga alaga mo. Sa pag-aalaga po ng ating mga Muscovy duck, kailangan inaaral mo din pag-market, pag-less ng gastos ng patoka, at syempre yung pag-aalaga. Kailangan po maging malusog at quality yung mga napuproduce po nating mga Muscovy ducks. Again, hindi po ako expert. Ako po ay still learning pa rin naman po sa mga ganitong pagpapato. 1 year pa lang po namin sa mga ganitong rare color Muscovy ducks. So para sa akin, kung ikaw ay mag-uumpisa, kailangan may lakas ng loob ka, matyaga ka, makapal ang mukha mo, marunong kang market sa inyong mga alaga, at the same time magpalabas ng mga quality ng mga rare color Muscovy ducks. Yung lang naman po yung mga practices na ginagawa po namin dito sa aming farm. Yun lamang po and happy farming po sa lahat.